yung dating sinusuportahan ko, lahat ng time na binigay mo sa akin, sobrang thankful ako doon kasi yung time na nasa amin ka pa, hindi mo kami pinabayaan, lalo na po ako. I'm John Paul Lawrence Cabido. Dati pong taga Jensan, pero lumipat po ng Davao. And then, 22 years old po, team captain po ng LU Pep Squad. Kung makikita niyo po yung kamay ko, hindi po talaga siya pantay and medyo maliit po siya compare po sa normal hand ko po sa left hand. Hindi na po namin napacheck to nila mama. Last season po kasi, part po ako ng Elvis na team namin. And then, when in-announce po yung champion, FEU po yung nag-champion nun. And then, parang sampal po sa amin na hindi na kami ang pinakamagaling na team ngayong moment na to sa cheering world. And then, parang dinadown po kami na wala na pong hindi na po kami yung totoong NU Pep Squad na kilala nila before. So, ayun po, parang napapanghinaan po kami doon. Sinasabi po nila lagi sa amin na ang NU, hindi na po yung kilala nilang NU na isang halimaw, ganun po. Parang tumatak po kasi sa nila, robot na po, halimaw, sobrang hindi na po abot na skills yung ginagawa ng NU Pep Squad before. And then yun po yung parang sinasabi nila sa amin na hindi na NU yung nakikita nila. Yung parang ibang NU na naman po, parang back to zero, parang ganun po. Kasi kami lang po ang magkakakampi sa loob. Wala pong ibang tao na makakapasok po sa amin. Kailangan mas intact po kami. Pagka may kumalas po, isa sa amin, talo na kami. So kailangan pagka may ginawa kaming stance pyramids, intact po talaga kami. And lahat po ng struggles na kinakaharap namin, inaharap din po namin na lahat kami. Wala pong hiwalay sa amin. Time po na naging team captain po ako, yung pinasa na po sa akin yung responsibility. May narinig po ako na baka ako po yung susi ngayon, yung season na magpapakambak sa team. We are the one who we're the one who chooses sino ang pwedeng maging captain. Kasi kami nag-observe na rin sa kanila kung sino yung may mga qualities ng pagiging captain and mga officers. Our qualities of becoming a captain is, syempre you have to be a good leader and a good follower. You know by heart yung rules talaga ng NU Pep Squad. Dapat ikaw yung what you call this, ikaw yung dapat nagiging sample ba? Example for everybody. So, yun yung mga qualities na hinahanap namin. Nakita naman natin na, di ba, yun yung disability niya is, it's a very unusual way to teach a person, especially mas sanay tayo na kumpleto ang mga, natin, mga kamay natin, arms natin. So, sa kanya, very different yung approach. Pero, hindi siya naging iba. Kumbaga pag sinabi namin dun sa normal na atleta na ito gagawin din niya. Hindi siya yung, coach, hindi ko kaya kasi hindi ko mabuhat dito. Hindi. Siya ang gumagawa ng paraan and he adjusts to what we give na instruction sa kanila lahat. In terms of preparation naman po, ang dami po naming tinake na preparation. Hindi lang po physically, but mentally and spiritually po. Kasi ang cheering po, ang nagigitian lang po talaga ng ibang tao.
paano po kami magro-routine, paano lang po kami mag-stand, stumbling. Pero hindi po nila nakikita yung sa likod ng routine namin. Kailangan po na talaga namin prepare yung sarili namin, lalo na po yung utak. Kasi pagka nasa competition ka po, hindi po physical ang labanan din. Yung utak po talaga. Kung natatalo ka sa pressure, paano mo i-handle yung pressure, ayun po talaga ang totoong laban namin doon. Now, as team captain po, may kumpiyansa na po ako kasi yung teammates ko po, we have collaborative efforts naman po binibigay always sa training namin, and yun po nagbibigay po sa akin ng kumpiyansa para lumaban ngayong linggo. And I think kaya na po namin na lumaban sa Sabak po dahil may tiwala na po kami sa isa't isa. As far as I remember po, ako po kasi yung pinaka nasa unahan po talaga kasi ako po yung mag-shout bago kami papasok. And then, nung time po na andun kami sa gilid lang po, ako po nagpakalma sa kanila kasi kailangan ko pong bilang captain makita nila na mas kalmado ako para mas mapaisip sila na kalmado si Kuya Long, so kailangan ko din kumalma. And then, kung nakakayanan ko, kakayanin din nila. Sabi ko po sa kanila, yung utak, puso nyo, ilaan nyo na dito. Last na to, bira na. Lahat ng stand, stumbling, dance, toss, nakakayanan po namin. So, nung after first pyramid po namin, lahat po kami parang nag-enjoy na lang po sa loob. And makita nyo po sa mukha namin na hindi na po tensionado. Hindi hindrance yung yung disability mo to conquer a very big mountain to climb. It's just you just need to listen to the coaches, trust the coaches, and the coaches will give you yung gold na hinahangad ninyo. And yun yung pinakita niya talaga at yun yung siguro yung legacy na may iwan niya sa NU Pep Squad kasi the normal people going in lagi with us, lagi may doubt na kaya ba nila. Pero Long with the disability, parang yun yung napalitan ng pananaw ng iba. Nung time po na first in-award po sa amin, unexpected lang din po. So, hindi naman po kami nag-expect ng yung small awards po kasi nun. Kasi ang aim po namin yung championship po talaga. Makakambak po namin yung season. And then, nung tinawag po kami ng paulit-ulit, syempre po, sobrang saya. That time na tuloy-tuloy na binibigay yung yung award. Kasi usually, in most of the time, talaga siya, may isa, dalawa na bibigay sa ibang team. Pero nung nagulat kami na lahat ng awards kinuha namin, doon na ako naiiyak. Nung time po na in-announce po kami na kami po ang magcha-champion, yung parang naisip lang po namin na lahat po ng pagod, sakripisyo po namin,
na parang nasuklian po. Worth it po lahat po ng paghihirap namin yung season. Ngayon po, ang mga moment po lahat na comeback na sinasabi nila, comeback po para po sa amin. Isa pong history. Lalo na po ngayon, parang kami po ang nag-set ng pang-8 championship para pumantay po sa dalawang school. Bilang NUPEP member and team captain for this season po. Gusto ko lang pong sabihin na pagka may gusto kang aabutin, magtiwala ka lang sa sarili. Kasi pagka binigyan mo ng tiwala and hope yung sarili mo, mas nakakayanan mong abutin yung mga pinapangarap mo. And napakita niya yung pagiging captain niya is very effective, and you see the result naman ng ating UAAP cheer dance competition. It's he got gold, 'di ba? So yung pagiging captain niya dun sa loob ng match is very effective. Despite of my disability, ayun po yung sinasabi sa akin lahat ng coaches, management, teammates po. Yung lahat ng imposible, nagiging imposible po sa akin. Kasi dahil po sa tiwala na binibigay ko din po sa sarili sa akin. Si Long ay very mabait, trustworthy, and then disiplinado. Yan si Long. And I hope he continues yung kanyang pagiging ganito sa labas and mag-progress pa siya at yumabong kung ano man mga gusto niyang gawin sa life. Kasi again, wala siyang disability sa amin. Nakita namin na kaya niya yung ginagawa ng mga normal people na hindi naging hindrance yung kakulangan niya. And now, he's the team captain, di ba? And proving everybody na despite having disabilities, kaya nila makapagsabayan sa mga normal na tao. Kasi nung time po na gymnast po ako, parang pasan ko po lahat ng problema ko. Parang ako lang po talaga mag-isa ang nagsusolusyon kasi ako individual sports. Lahat po ng ine-aim ko, wala pong katulong. Yung papa ko po, isa din pong athlete. And then, sa family po namin, ako lang po may kapansanan. Hindi naman sa may favoritism po siya, pero mas dikit po kami ni Papa, and doon ko po naramdaman na yung isang tao na nagtitiwala, malaking bagay po talaga na makuha ko. Maabot ko yung mga pangarap ko. Nung nakita po namin na may ginto na po kaming nasuot tsaka nahawakan, lalo na po ako nung nasa gitna po ako. Sobrang gana po. Yung lahat po ng bigat na nakakabit po sa amin, dala po namin. Parang naalis po lahat. Nasuplayan po ng gold. Sa may mga kapansanan na gaya ko at may ine-aim kayong goal sa buhay, huwag lang kayong mapanghinaan ng loob kasi hindi sa lahat ng panahon, araw, gabi, talunan tayo. Kasi habang may oras, may araw, may pag-asa po. And ayun po ang sinasabi ng papa ko before nung buhay pa siya, na hindi naman lahat ng panahon sila ang panalo.